mapagpalang hapon po muli sa ating lahat at ngayon naririto na naman po tayo sa ating gawain at ang ating tatalakayan po ay ang patungkol po sa ating panalangin o Mighty Prevailing Prayer. Pero bago po ang lahat, pakinggan po muna natin ang awit. Sa lahat, patuloy po kaming nagsusumamo sa iyong kabanal-banalang paanan sa mga oras na ito. Patuloy ka naming pinupuri, Ama. Patuloy ka naming sinasamba sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran na buhay at makapangyarihan sa lahat. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at pagdapatin mo po kami sa iyong kabanal-banalang harapan upang sa aming pagdulog sa iyo sa pamamagitan po ng aming panalangin ay marinig po ninyo ang hinaing ng aming mga damdamin. Marinig po ninyo ang tibok ng aming mga puso. Mapakinggan po ninyo ang bawat nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin upang, O Diyos, maipagkaloob mo sa amin ang lahat ng aming mga kahilingan sapagkat ito ay para lamang sa iyong kapurihan. Aming Ama, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isang makakapakinig ng iyong mga salita. Maghari ka po sa puso at buhay ng bawat isa. Ipatuloy po namin hinihingi ang pagkilos ng paggalaw ng Santong Espiritu na siyang magtuturo po sa buhay ng bawat isa sa amin, na siyang patuloy na magpapaunawa ng iyong mensahe. Aming Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, alisin mo po, O Diyos, ang lahat ng sagmil at balakid o mga hadlang sa pakikinig namin ng mga salita, bagkus ang kapangyarihan mo lamang ang siyang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan at siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Muli po ay Friday. Ngayong araw po ay dinadala natin o idinudulog natin sa Diyos yung lahat ng ating mga kahilingan. Lahat ng nilalaman ng ating mga puso at ng ating isipan ay nagsusumamo tayo ng sama-sama sapagkat araw-araw naman ay tayo ay nananalangin para sa ating mga pansariling panalangin. Subalit ito ang araw na itinatakda po ng bawat isa, itinakda ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay magsama-sama upang patuloy na dumulog sa Kanya, dalhin sa Kanya kamay ang ating mga hinaing ng ating mga damdamin. At ngayon, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang patungkol po sa dynamics of prevailing prayer. Dynamics
hindi ko makuha ang mababaw na kahulugan ng dynamics. Tagalog po nakita ko is dynamic ko lang eh. Pero yung ano hindi ko Dynamics of prevailing prayer. prevailing prayer. Ang malakas na kapangyarihan po ng panalangin. Yung ating mighty Ayun prevailing siguro ang prayer. malakas. Dynamic ko. Opo, dynamic ko siya. Ibig sabihin, kakaiba po ang dating ng ating sa aklat po ng awit, Psalms chapter 10, verse 17 hanggang 18. Psalms o awit, kabanatang 10, talatang 17 hanggang 18. So, 2 verses lamang po ito. 2 talata lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ang sabi po sa verse 17, O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their heart. You will incline your ear. Pakinig daw po. Ituon ang iyong pandinig, ang iyong tainga. In verse 18, to do justice to the fatherless, and the oppressed, so that man who is of the earth may strike terror no more. So, uulitin ko po ang Psalms chapter o awit chapter 10 verse 17 to 18. Diringgan mo, O Yahweh, ang dalangin niyong hamak. Patatagin mo ang loob nitong mga kulang palad. Diringgin mo yaong api at ulilang lumuluha, mga taong aba. Iyan, O Diyos, ang gawin mo. Upang itong masasama ay wala nang maidudulot pa na pangamba at dalita. So, yun po yung sinabi ni David sa aklat po ng mga awit. Nadiringgin daw ng Diyos, o ito po ay isang bahagi ng panalangin. Ano po? Nadiringgin mo, O Yahweh, ang dalangin ng iyong hamak. Patatagin mo ang loob nitong mga kulang palad. Ibig sabihin po ng mga kulang palad, kumbaga sa iskapos palad. Kulang palad po yung translation niya. Pero kapos palad, ibig sabihin yung mga kagaya natin, mga kapos palad po. Less people. Yung kumbaga indigent, ano po, yung mga indigent. Yung poorest of the poor at tinatawag. So, yun po yung tinutukoy dito sa verse 17 na hinihingi ni David na diringgin o dinggin ng Diyos sa oras na ang mga kapuspalad ay tumawag sa Kanya, ay dinggin o diringgin ng Diyos. At ang sabing ganon, ang Kanyang tainga ay laging nakatutok sa panalangin ng mga kapuspalad. Pero depende po kasi sa mga kapuspalad. Unawain po natin ha. Hindi po lahat ng kapuspalad ay dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Kasi meron pong mga kapuspalad na mayayabang pa. Yes. Hindi ho sila marunong magpakumbaba. Kaya hindi porket kapuspalad ka diringgin ka agad ng Diyos. Ang tinutukoy ng Biblia ay yung mga kapuspalad na punong-puno ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at merong bukas ang kanyang puso sa pagtawag sa Diyos. Kaya hindi porket mahirap ka, hindi porket indigent ka, inakabaling sa iyo ang tainga ng Diyos. Hindi po. Indigent ka nga, kapuspalad ka nga, kung punong-puno ka naman ng kataasan at wala kang sinisino, wala kang kinikilalang Diyos, wala kang puso na kung saan ay merong tunay na pagkakilala sa Diyos, merong tunay na pagkatakot sa Diyos, hindi ka rin diringgin ng Diyos. Sapagkat ang
sa banal na kasulatan ng mga kapuspalad ay yung mga kapuspalad na merong pagkatakot sa Diyos. Amen. Nakukuha niyo po? Yes. Kasi marami, baka isipin po ng karamihan na, ay kapuspalad ako, kaya malapit sa akin ang Diyos. E pagkatapos yung ginagawa mo, taliwa sa panuntunan ng Diyos. Paano ka diringgin ng Diyos? Diba? Ultimo ang Diyos, minumura kung minsan ng mga kapuspalad eh. Hindi naman po lahat. Kaya nga ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang puso at ang tainga ng Diyos ay itututok yan doon sa mga kapuspalad na mayroong pusong bukas sa pagtanggap sa tunay na Diyos at sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Kaya wala akong kapuspalad na nanatili sa pakiging maralita. Kapag ka ang isang maralita o kapag ka ang isang kapuspalad ay natuto po itong sumamba sa Diyos, kapag ka ang isang kapuspalad ay natuto po itong magbukas ng kanyang puso para sa Diyos, kapag ka ang isang maralita ay natuto po itong mag-alay ng kanyang buhay sa Diyos, inaangat po ng Diyos ang buhay nito. At hindi ito nananatili sa kahirapan. Hindi ito nananatili sa pagiging kapuspalad. Sapagkat may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung ikaw ay nagsimula sa ganitong uri kababa ng sitwasyon ng buhay sa lipunan, iaangat ka ng Diyos. Ang sekreto lamang dito magbukas ng puso sa Diyos at tumanggap sa kanyang mga salita, ipamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Doon po tayo makukuha natin ang pandinig ng Diyos sa lahat ng ating mga dalangin. Nakukuha niyo po? Ano po sabi sa verse 18? Diringgin mo yaong api at ulilang lumuluha. Mga taong aba, iyan o Diyos ang gawin mo upang itong masasama ay wala nang may dudulot na pangamba at dalita. So, ano po sabi? Diringgin ng Diyos ang mga api at ulila. Meron pa sa English translation, ito pa nga po sabi sa verse 18 to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is the earth of strike terror no more. Yun yung sinasabi niya. Diringgin mo yaong api at ulilang lumuluha, mga taong aba, iyan o Diyos ang gawin mo upang itong masama ay wala nang maidudulot na pangamba at dalita. Tingnan niyo po, di ba binanggit upang itong masasama ay wala nang maidudulot na pangamba sa mga taong inaapi. Mga taong inaapi na bukas ang kanilang puso sa Diyos at merong pagkatakot sa Diyos. Fatherless, walang magulang, walang ama, ulila ang ibig sabihin. Kaya nga hindi po lahat ng ulila ay pinapanigan ng Diyos kasi may mga ulila na salbahe. May mga ulila na kumbaga walang pagkatakot sa Diyos. May mga ulila na taliwas sa panuntunan ng Diyos ang kanilang buhay. Kaya hindi rin po lahat ng ulila ay diringgin ng Diyos ang kanilang dalangin kung sila ay namumuhay naman ng taliwas sa panuntunan ng Diyos. Kaya mapalad kung ikaw ay isang ulila, subalit bukas ang puso mo sa paglilingkod sa Diyos. Ikaw ay isang ulila na bukas ang puso mo sa salita ng Diyos at nakahanda kang ialay ang iyong buhay sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, diringgin ka ng Diyos. Ang iyong mga dalangin ay diringgin ng Diyos. At anong sabi? Hindi ka na aapihin ng mga taong mapanglamang sa kanilang kapwa. Hindi ka na aapihin ng kawalan ng katarungan ng mga tao sa sanlibutan. Bakit? Ang Diyos ang kasama mo. Kaya nga, kung wala ka ng ama, kung wala ka ng magulang sa sanlibutan ito, tandaan mo na kung ang puso mo ay ibubukas mo lamang sa Diyos, ang magiging tunay mong ama ay ang Diyos na nasa langit.
Sapagkat kung ang ama natin dito sa lupa ay iniiwan tayo, pinababayaan tayo, pinabaliwala tayo, subalit ang Diyos na ating Ama sa langit kailanman, siya ay nangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. Yun po yung pangako ng Diyos. Kaya mapalad po ang mga ulila na punong-puno ng pagkatakot sa Diyos, sapagkat agad-agad isang sigaw lamang niyan, isang hingi lamang niyan sa Diyos, agad-agad na dumirinig ang Diyos sa kanyang panalangin, agad-agad na sumasagot ang Diyos sa kanyang panalangin. Bakit? Dahil ang puso niya ay nakasinto sa salita ng Diyos. Yun yung pagtugon ng Diyos. Hindi yung tayo mismo ay mapang-abuso rin sa kalayaan na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Nais ba natin ang matagumpay na buhay at agad-agad na tinutugon ng Diyos na panalangin? Simple lang yun. Magbukas lang tayo ng puso sa Diyos. Kasi hirap na nga tayo sa buhay, pagkatapos punong-puno pa tayo ng kayabangan, wala pa tayong respeto sa kapwa. Di ba? So paano tayo magiging matagumpay sa buhay? Wala pong katagumpayan. Kahit tayo ay maralita, kahit tayo ay ulila, subalit kung ang puso natin ay punong-puno naman ng pagkatakot sa Diyos, punong-puno naman ng pagsunod sa Diyos sa kanyang mga salita, doon lamang dirinig ang Diyos sa lahat ng kanyang mga panalangin. Number 1, ano pong sabi? Diringgin ang dalangin at ninanasa ng puso. So, nakuha nyo po, diringgin po ang dalangin at ninanasa ng ating mga puso. Sa aklat po ng mga awit, kabanatang 9, talatang 12, Psalms chapter 9, verse 12, ang sabi, For he who avengers blood is mindful of them. He does not forget the cry of the afflicted. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpapahirap sa kaaway, kanyang sinusumpa. Di ba? Ang sarap po ng pakiramdam. Kapag ka po ang isang tao na maralita, na katulad po ng bawat isa sa atin, ay punong-puno ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Punong-puno po ito ng pagsusumikap na ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po rito, diringgin ang kanyang mga panalangin. Hindi mawawaglit ang sabing ganon. Ang nahihirap ay hindi mawawaglit sa kanyang gunita, at ang paghihirap sa kaaway ay kanyang sinusumpa. Kapag tayo po ay pinahihirapan ng mga taga-sanlibutan, sa kabila ng ating kabutihan ng ating mga puso, sa kabila ng ating paninilbihan sa Diyos, sa kabila ng ating pagiging tapat na namumuhay sa sanlibutan ito, at hindi sa atin ibinibigay ang katarungan, ang Diyos ang susumpa sa kanila. Nakuha niyo po? Nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya kung ikaw ay namumuhay ng tama sa harapan ng Diyos, ang lahat ng kaaway mo, ang Diyos ang susumpa nun, hindi ikaw. Tandaan natin, ang gagawin lamang po natin ay mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Kung gusto po natin na ang Diyos ang ating maging kakampi sa buhay na ating tinatahak sa sanlibutan ito. Pangalawa, patatatagin ang kalooban. Sa Exodus chapter 22 verse 23, ang sabi po, If you do mistreat them, and they cry out to me, I will surely hear their cry. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Kaya nga, kapag
Diyos. Idaing natin sa Diyos ang ating kaapihan. Idaing natin sa Diyos ang paghihirap na ating dinaranas. At ang sabi ng banal na kasulatan, diringgin tayo ng Diyos. Yun po yung sekreto ng isang maayos at matagumpay na buhay. Ano po? Pangatlo, diringgin ang pagluha ng mga api. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 24 verse 17, you shall not prevent the justice due to the sojourner of the fatherless, or take a widow's garment in pledge. Huwag ninyong ipagkakait ang katarungan sa mga taga-ibang bayan o sa mga ulila. Huwag ninyong kukuning sanla ang balabal ng babaeng balo. Ito po yung paalala ng Diyos. Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, nakalagay po maliwanag. Ano po? Uulitin ko, Deuteronomy chapter 24 verse 17, huwag ninyong ipagkakait ang katarungan sa mga taga-ibang bayan o sa mga ulila. Huwag ninyong kukunin ng sanla ang balabal ng babaeng balo. Ano na naman po ang hinahabili ng Diyos dito sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita? Ito na naman po, kasi sa ating lugar, kahit saang lugar, kapag ka merong isang dayuhan sa kanilang lugar, yung mga sariling nakatira doon na matagal na, gano'n na lamang, nagiging siga-siga sila at pag kinursunada po nila yung mga bagong dating. Di ba? Kahit saang lugar po ito nangyayari, hindi nila iniisip na ito'y hindi kalooban ng Diyos, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Siga-siga siya kasi siya ang nakatira doon. Hindi niya iniisip na siya man noong bago lang sila doon, dayo lang din sila. So, nandoon yung pang-aapi nila sa mga taong baguhan lang na nakatira doon. Lahat po tayo mga dayo sa bawat lugar. Ako dayo din po ako dahil ako taga-Samar po talaga ako. Pero nakita ko at naging po sa akin, nabukas po sa aking kaisipan yung iba't ibang lugar na aking nakikita. Talagang andon yung mga karumal-dumal na ginagawa ng tao. Kapag kabago lang ang isang tao, kung api-apihin nila, ganun na lamang. Dahil hindi pa nila lubusang kilala. Since na ito pala ay kasalanan sa Diyos. Ito ay hindi kalooban ng Diyos. At kapag ka ang isang mahirap ang sabi ng ganon, ang ulila o ang isang balo na namumuhay sa kalooban ng Diyos, kasi hindi po lahat ng balo kinakampihan ng Diyos. Dahil may mga balo po na masyado rin pong abusado. May mga balo po na hindi namumuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Muli, uulitin ko, ang sinasabi ng banal na kasulatan ay para po ito doon sa bukas ang puso at namumuhay sa kalooban ng Diyos. Excuse me po. So doon po siya. Doon po bumabase ang Diyos. Kapag kahirap na hirap sa buhay at alam nyo naman na talagang walang-wala yan, pupunta sa iyo para lang manghiram, mangutang, kung ano-anong isasanla para lang may pagkain. Ang sabi ng Biblia, huwag mo nang kunin. Ibigay mo na lang. Kasi nakikita mo naman yung sitwasyon, huwag mo nang hayaan pa. Yun po yung panuntunan ng Diyos. Kaya, anong sabi, tingnan nyo ho yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha. Di ba? Ito naman ay balong. Alam mong hirap na hirap sa buhay. Yung
Bakit balabal? Kasi yun lang yung pangtakip niya pagdating ng lamig. Kumbaga, yun yung magko-comfort lamang sa kanya. Justice. So, iba po yung kaya lumalapit sa iyo ang isang balo, nagsasanla ng balabal, para sa pagkain ng kanyang mga anak at sa kanilang pamilya. Meron naman pong mga balo na lumalapit sa iyo, isasanlaan kung ano-ano, ibebenta kung ano-ano para lang sa meron siyang pansugal. Yes. Abuso. Di ho ba? Ay, yun ang... Kaya yung hindi lahat ho ng balo diringgin ng Diyos ang kanyang dalangin. Nakukuha niyo po. Ang usapin po dito ay kung papaano ka namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos upang dinggin ng Diyos ang iyong panalangin. Ito ay ipinakikita lamang ng banal na kasulatan, yung eksklusibong panuntunan sa buhay ng isang mamamayan, ng isang ulila, ng isang balo. Eksklusibong panuntunan po ito. Nakukuha niyo po. At pang-apat, panghuli, pang-apat, wala nang maidudulot na pangamba. So kapag tayo po ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay namumuhay na kung saan ang ating pinagbabasihan ay ang salita lamang ng Diyos, wala na magiging pangamba ang bawat isa sa atin. Bakit? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang hahawak na sa ating buhay at sa ating mga kinabukasan. Tingnan po natin sa aklat po ng mga awit, 146 verse 9. The Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless. But the way of the wicked, the brings to wrath. Psalms chapter 146 verse 9. Isinasanggalang ang mga dayuhan sa lupain nila'y doon tumatahan, masasamang balangkas, pinitigil niya. Yun po ang pangako ng Diyos sa bawat isa. Na kahit tayo ay dayuhan sa isang lupain, sa isang lugar, dito wala naman pong lehitimong taga rito, di po ba? Wala po ni isang taga dito. Sister Jo, taga saan ka? Probinsya mo? Rating. Oso? Di ba? Ikaw, sis, taga saan ka? O, kita mo, mas bate, nanay, taga saan ka? O, biruin niyo, ako Samar. Ang lalayo po ng ating pinanggalingan. So, bakit po ito sinasabi? Sa totoo lang para ho ito sa ating lahat. Nakukuha niyo po, na taga-ibang bayan. Pero ang usapin dito, ang puso natin ay bukas upang sumunod sa kung ano ang kanyang kalooban. Sumasamba po tayo sa Diyos. Yun lang po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. At ang panghuli, Psalms chapter 9 verse 9 hanggang 10. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. And those who know your name put the trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Psalms chapter 9, Psalms chapter 9 verse 9 hanggang 10. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan, na gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Sarap ng pakiramdam, di po ba? Wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Ulitin ko po. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan. Kaya kung tayo ay nasasaktan dahil sa ginagawa sa atin ng mga tao sa sanlibutang ito, na patuloy tayong nagdurugo ang ating mga puso, di
Diyos po. Ang sabing ganon. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Yes. Wala pa hong dumulog sa Diyos na kanyang tinanggihan. Kung ang bawat isa sa atin ay punong-puno ng pagmamahal sa Kanya, punong-puno ng pagmamahal sa salita ng Diyos, wala ho tayong idutulog sa Kanya na Kanyang tatanggihan sapagkat ang Kanyang tainga ay nakatuon po, nakatutok po sa lahat ng ating mga sasabihin. Nakatutok po yung Kanyang mga tainga sa bawat tibok ng ating mga puso at sa bawat buka ng ating mga labi. Nakatutok po ang tainga ng Diyos. Kaya kapag nakita ng Diyos na ang puso mo ay tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya, hindi niya po pwedeng tanggihan ang iyong mga dalangin. Lahat ng ating mga panalangin ay ipagkakaloob ng Diyos at ibibigay ang katarungan sa lahat ng nangangailangan. Ibibigay ang ating mga kahilingan sa lahat ng ating mga dalangin. Lahat po tayo ay yumuko. Aming Ama, maraming salamat po na Ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin, sa aming paglulog sa mga oras na ito. Hayaan mo, aming Ama, na pangunahan mo kami at Ikaw ang lumagay sa aming kalagitnaan. Sa bawat bahagi ng aming paghingi sa iyo, O Diyos, sa lahat ng aming mga hinaing sa iyo, aking Ama, ay hinihingi po namin ang kapangyarihan mo. At O Diyos, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng nakapakinig ng iyong mensahe sa hapong ito. Pagpalain mo po ito, Ama, sa kanilang mga puso. Selyuhan mo po ito sa puso ng bawat isa sa amin upang patuloy po na ito ay magbunga at makita mo sa buhay ng bawat isa sa amin ang pagiging buhay ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang lahat ng nagbigay ng oras upang patuloy na mapakinggan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila, aking Ama, maging sa lahat ng mga kaibigan namin sa Facebook, O Lord God, na nanonood sa mga oras na to. Yung-yungan mo po sila ng iyong kapangyarihan. Samahan mo po sila sa lahat ng kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo po sa kanila ang desire ng kanilang mga puso, maging sa kanilang pamilya, maging sa kanilang sambahayan. Ama, maraming salamat po sa iyo na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na kailanman ay hindi nagkukulang at sa bawat daing namin ay Ikaw ang Diyos na dumirinig nito. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin, sa pangalan ni Jesus to po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat.